Hello mga ka-sensei, this is Teacher Ali and welcome to my channel. Matagal ako nawala. Super busy ako mga ka-sensei. But today, meron tayong mga bagong items na ipapakita ko. Busy kasi ako sa aking work at marami pa akong ibang pinagkakaabalahan. But nalalapit na kasi yung aming travel, so ipapakita ko sa inyo yung items na binili ko na aking gagamitin sa aming pag-travel. So let's begin. Dahil next month ay magsisimula na kami sa aming pagbisita sa iba't ibang places. So, knowing me, kung matagal ka na sa aking channel na nanonood, ay mahilig talaga ako na kada travel ko ay gusto ko na meron akong bagong isusuot or bagong gagamitin. So, ngayon ay umorder ako ng 2 bags na aking gagamitin sa aking pag-travel. So, hindi ko naman kailangan ng mga malalaking bag compare nung nandoon pa ako sa Pilipinas na talagang malalaki yung bag na ginagamit ko. So, ngayon, yung aking bag na binili ay maliit lang. Enough to put my phone, alcohol, tissue, tsaka lipstick. Yun lang ang kakasya. Pero maganda itong bag na ito. Meron na akong mga nabili sa brand na ito before at gustong gusto ko talaga yung bag dahil umulan, umaraw ay okay lang itong gamitin at hindi ito kailangan ng meticulosong paglilinis bago itago. Okay, kasi talagang pag gumamit ako ng bag, pagdating ko dito uli sa bahay from our travel, nililinisan ko talaga yung aking bag. At ayoko na nadudumihan, ayoko na nagkakaroon ng mga lines, yung ganyan. Sobrang ingat ko sa gamit ko. Kaya kung ibebenta ko man itong mga gamit ko, whatever na gamit ko, ay talagang swerte yung makakabili dahil sa sobrang ingat ko. Pag-aalaga ko doon sa mga gamit ko. Okay, hindi yung harabas lang na gamit. So, wag na natin pahabain pa. Bumili ako ng 2 maliit na bag for the brand O-Bag. Yung O-Bag nga pala ay Italian bag. At ito yung unang ipapakita ko sa inyo. Okay? So, sabi ko nga, may mga nabili na akong bag sa kanila at nagustuhan ko. Kaya, umorder uli ako. So, ganito lang kalaki yung bag. Ayan. Kung meron kayong phone, whatever phone you have, hindi ako gumagamit ng iPhone, hindi kasi ako mayaman. At saka hindi ko rin gusto yung iPhone. So, nasa sa atin naman yan. But yung aking phone ay enough lang. So, kung may phone kayo na katulad ng phone ko, ayan, yan lang yung sukat. Enough to fit a phone, a lipstick, wipes, at saka alcohol. Yun lang kasi kailangan ko. Kung tatanong kayo, bakit wala siyang wallet? Hindi ako nagdadala ng pera. Dito kasi sa Europe, pwede kang magbayad using your phone. Pero hindi kasi ako nagbabayad kapag meron akong gustong bilhin. So, sinasabi ko yon sa aking partner at siya ang magbabayad. Ayun. So, hindi ko kailangan ng pera. Okay. So, anyways, going back to my new bag, same lang ng brand yung binili ko at magkaiba lang yung kulay. So, ito yung unang kulay ng bag na binili ko from the brand O-Bag, na Italian bag. Hindi naman matagal na sila sa business. Ang unang nilang business ay paggawa ng watch, pero nakita nila din na mayroong potential sa paggawa ng bag and other accessories. So, na-introduce na rin nila yung bag. At dahil magaganda yung yari ng bag nila, so, ayan, bumili uli ako ng iba namang style ng bag. Maliit lang ito, okay? Doon sa mga taong mahilig sa bag. So, ayan yung tsura niya sa gilid. Ayan. Ayan yung magkabilang gilid. At ganito naman yun sa likod. Ayan. Madali lang itong linisin. So, yung wipes, pwede na yung panglinis.
Ayan, wag lang yung masyadong ma-chemical. Siyempre, baka mag-fade yung kulay. Pero, okay lang to. And then, dito naman kasi sa Europe, hindi ko problema yung pagkikip dahil yung temperature dito okay lang. Hindi sobrang init, hindi sobrang lamig. Kasi sa mga bag, kailangan ay sobrang ingat, lalo na kapag leather yung bag. So, yung iba nilalagay sa may air condition room, pero kasi may moisture din kasi organic yung material, so hindi rin pwede yun. Basta kailangan talaga maalaga ka para may alaga kang tao kapag ka mga leather bags. But anyways, eto yung bag, meron dalawang parang malaking buttons dito kasi itong pinaka cover niya, so ayan yan. Tapos maliit lang dito yung name ng brand. Hindi naman kailangan na naghuhumiyaw yung name. So, ayan yung pinakatakip niya. Dahil may buttons dito na dalawas dito, merong screw dito sa loob. So, ini-screw yun kasi pwedeng tanggalin din ito. Kung ayaw mo nang may takip, so pwedeng open lang. Tapos, gagamitan mo noong strap. So, merong strap dito. Since it's green, Army itong aking bag na ito. Ano ba pangalan? May name eh. Ayan. Military. Military Unica ang name nitong aking bag na ito. At military kasi tingnan nyo naman itong pinaka-strap niya. Ito yung parang sa uniform ng mga army, di ba? Ganyan. So, pwede itong shoulder bag. Pwede itong habaan pa. Okay, pwedeng shoulder bag. Pero pag nasa Europe ka, mas mainam na naka-cross body. Ayan. So, pwedeng habaan pa, no? Pero sa akin kasi gusto ko yung, yung maiksi lang para safe na safe yung gamit ko. Akala mo naman maraming mawawala. Okay, but anyways, ayan. So, pwedeng shoulder bag, pwedeng cross body bag dahil merong strap na pwedeng habaan pa. Ayan, kasi maikli nga lang yung ginawa ko. So, ayan pa, pwede pa siyang pahabayan. Ayan. At ang loob nito, ayan, so hindi mo makikita yung nakalagay sa loob, ano. So, ayan, may nakasulit kasi dun sa loob. Hindi ko naman maipakita sa inyo. Nakalagay dito, Made in Italy. Ayan. Okay, so, itong bag na ito ay gagamitin ko kapag nag-travel kami next month. At after that, kung gusto niyo nitong bag na ito for everyday use or kung saan nyo man gustong gamitin itong bag na ito, kung interesado kayo, ay of course, ibebenta ko din ito. Okay, para makabili pa tayo ng mga bagong bags. But, very good bag ito. Ayan, matibay. Ayan. Maingat kasi ako sa bag. So, ganito naman yung ilalim. Ayan. Madali lang linisin. So, ito yung aking military Unica bag. By O-Bag. At ang susunod naman na bag na binili ko ay katulad din itong military Unica. Pero, iba namang kulay. Ayan. Ayan naman ang kulay niya. Ganon din, sa kulay lang nagkaiba at saka sa strap. So, ang tawag naman dito ay Gold Unica. Ganon din, magkaiba lang ng kulay. Ayan, madulas ito. Madulas. Grainy. Grainy ito. Ayan, kasi may tunog, ano. Grainy. Tapos, ganon din. Ang pinagkaiba lang niya ay yung strap. Okay. So, kung kanina nakita nyo medyo malapad yung strap ng isa, ito naman ay ganito lang, manipis. Katulad lang sa mga ibang shoulder bag na ganito yung pinaka-strap. So, kung mapapansin mo, kasi kapag hindi mo naman alam lahat-lahat ng mga brands, na mga European brands, ang alam mo lang, mga Chanel or Gucci, yun yung mga luxury brands. Marami kasing napakagaganda na mga brands dito na hindi mo masyado maririnig unless na nandito ka sa Europe o dito ka naninirahan sa Europe. But look at the quality. Ayan, hindi ito yung pang
200, 300 na bag. Ayan. Maganda ang pagkakatahi. Ayan. At saka yung gilid. Ayan. So, eto din ito, na-a-adjust din to kasi may mga butas pa. Depende sa kung gaano kahaba ang gusto mo. Okay. So, ayan naman. Ganun din. Phone, tissue, lipstick, mga small items lang yung pwede mong ilagay dito. Ayan. So, gold ito. Ang bango ng amoy. Amoy pabango. Ayan. So, ito yung pangalawang bag na gold unica na magkaiba lang ng strap. Ayan. So, ito yung dalawang bag na dadaling ko na lang sa aking pag-travel kasi maliit lang din yung luggage na dadalhin ko. So, hindi magpipit ang maraming mga kargada. Ang aking mga daladalahan. Ayan. So, ready na ako sa pag-travel. Oh, hindi pa talaga totally ready kasi gusto ko pang bumili ng mga damit. Yan. Although meron na akong mga damit na susuotin. So, magdadagdag pa ako ng mga damit na bibilin dahil yung travel namin for next month ay bahagi pa lang ito ng unang yugto ng aming autumn vacation. So, sunod-sunod na months na yan. So, maybe in a month, mga 2 to 3 times kami na magbabakasyon. Depende sa aking schedule. Yan. Sarap naman nun, ano, di ba? Yan. So, at least 2 times in a month. Pero kung mga few days lang na din naman yung aming holiday, so, it's okay, mga 2 to 3 times a month. Yan, hanggang December na. Ang dami kasing lugar na gusto kong puntahan. Pero, minsan kasi nag-overlap yung schedule. Yung parang pagdating mo, pupunta ka na naman sa ganitong lugar. Pag uwi namin ng Netherlands, pupunta na kami sa ibang lugar. Gusto ko naman, mahinga muna ako ng mga 1 linggo o 2 linggo para makapaglaba ako ng damit. At, makapag-isip-isip, maipahinga ko yung katawan ko from the travel. So, kayo ba? Meron ba kayong mga destination na pupuntahan bago matapos ang taon? So, ito lang yung aking pinakita, and next time, pakita ko naman sa inyo, mag-haul tayo noong aking mga pinamiling damit. Okay, so see you next time. Bye-bye!